Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukay magturo, magpalaya sa bilanggo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at ang sabi, "Ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga karatignayon at bayan upang makabili ng pagkain." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." Bibili po kami ng halagang 200 dinaryong tinapay upang ipakain sa kanila? Tanong ng mga alagad. "Ilan ba ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo," wika niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Iniutos ni Jesus na ang lahat ay maupo ng pulupulutong sa damuhan. Kaya't naupo sila ng madaan at 5 Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati niya ang 2 isda at ipinamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na hati-hating tinapay at isda, nakapuno sila ng 12 bakol. Sa mga nasikain, 5,000 ang mga lalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Magandang umaga sa lahat at maligayang pagdating sa tahanan ni Jesus Nazareno. Ngayong mga araw po ng pista, napapalibutan na tayo ng mas maraming tao. Pero sa dami nga ng mga tao, natanong ba natin, ano kaya ang hinahanap nila? Ano kaya ang hinahanap mo? Sa ating ebanghelyo ngayong araw, narinig natin na napakaraming tao ang sumunod kay Jesus. Pagod sila, gutom, at tulad natin, naghahanap ng higit pa sa buhay. Nakita ito ni Jesus at nahabag siya sa kanila. Hindi niya sila tiningnan bilang abala o disturbo, kundi bilang mga tupang walang pastol, mga individual na tao na may mga nangangailangan. Dito po sa Quiapo, parang ganito rin ang eksena, di ba? Di pa ngayon, pero mamaya, napakaraming tao na ang nagtitipon. Kagabi po, nagumpisa na rin ang pahalik sa Quirino Grandstand. Ayun po, may nagpipila na rin po doon. Patuloy na ang dumadagsa upang ipagdiwang ang piyesta ng Nazareno 2025. Marami po ang nandito para magpasalamat kay Jesus Nazareno para sa mga biyayang natanggap. Pero marami rin ang tulad ng mga tao sa Ebanghelyo na may mabibigat na dinadala, naghahanap ng kagalingan, himala o pag-asa. Ang bawat isa ay may dalang malalim ng
pagkakagutom para sa pisikal na pangailangan o kahulugan sa buhay. Ngayon narinig natin rin sa Ebanghelyo na hindi lang naawa si Jesus sa kanila, kundi kumilos din siya. Tinuruan niya ang mga tao ng maraming bagay. Pinapakain niya ang kanilang kaluluwa sa salita ng Diyos. Hindi ba ito rin yung ginagawa natin sa bawat misa? Tuwing nakikinig tayo sa salita ng Diyos, hindi lamang sa pagbasa, kundi pati na rin sa homilya, pati na rin sa buong misa. Pero hindi lang si Jesus tumigil doon. Nung ipaalala ng mga alagad na gutom na ang mga tao, hinamon niya sila, bigyan ninyo sila ng makakain. Ang hamong ito ay hindi lang para sa mga alagad, kundi para sa atin rin. Habang naririto tayo para sa pista, madali lang mag-focus tayo sa ating sariling debosyon, ating panata, sa ating dasal, sa ating sakripisyo. Pero hinihiling din ni Jesus na tumingin tayo sa iba. Sa dami nga ng tao dito, ilan kaya ang nangangailangan ng ating tulong? Ilan kaya ang gutom? Hindi lang sa pagkain, kundi sa pag-asa. At ano kaya ang miambag natin upang sila'y mapakain? Bigyan ninyo sila ng makakain, sabi ni Jesus. Hindi ba ito ang tawag niya sa ating lahat? Pero paano natin ito magagawa? Paano tayo makabigay kung tayo rin ay may kakulangan, di ba? Ito rin ang tanong ng mga alagad. Anong sinabi nila? 5 tinapay lang po at 2 isda ang meron kami. Paano ito magkasa sa 1,000-libo? Ngunit kinuha ito ni Jesus, ang maliit na alay nila, pinasbasan at pinarami upang mapakain ang 1,000-libo. Ganito rin ang ginagawa ni Jesus araw-araw sa ating misa, sa Eucharistia. Dinadala natin sa altar ang simpleng tinapay at alak at ito'y binabago niya upang gawing kanyang katawan at dugo, ang espiritual na pagkain na nagbibigay lakas sa atin. Pinapaalala sa atin ng Eucharistia na si Jesus ang pinagmulan ng awa at pagkalinga. At sa parehong paraan, tinatawag din tayo na ialay ang anumang meron tayo, walang maliit na alay kapag inilagay ito sa kamay ni Jesus. Kahit simpleng bagay, oras para makinig, isang ngiti, isang baso ng tubig, ay kayang gamitin ni Jesus upang magbigay buhay sa iba. Kaya ang tanong, ano kaya ang kaya mong ialay? Bilang mga deboto ni Jesus Nazareno, kailangan nating pagnilayan kung ano ang ibig sabihin ng sumunod sa Kanya. Si Jesus na tinatanggap natin sa banal na komunyon ay ang parehong Jesus na nagpakain sa 1,000,000 tao. Tinawag niya tayo na tingnan ang napakaraming tao dito, hindi lang bilang abala, kundi bilang mga kapatid na nangangailangan. Kahit simpleng kilos ng kabutihan ay maaring maging daan upang madama nila ang pag-ibig ni Jesus Nazareno. Isang bagay ang tiyak, bawat isa sa mga taon dito ngayon ay may dalang kwento. Bawat isa ay mahalaga kay Jesus. Kaya tanungin natin ang ating sarili, paano ko maipapakita ang pag-ibig ni Jesus Nazareno sa iba, kahit sa simpleng paraan? Narinig natin sa unang pagbasa na sinabi doon, ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo mismo, tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi makasarili. Ito ay buhay na nagbibigay ng sarili. Tulad ng pagpapakain ni Jesus sa 1,000,000 tao, pinapakain din niya tayo sa Eucharistia upang tayo rin ay maging pagkain para sa iba. Sinabi ni Jesus, bigyan ninyo sila ng makakain. Ito ang kanyang panawagan sa atin na makibahagi sa kanyang misyon, hindi lang sa pagbibigay ng pisikal na pagkain, kundi sa pagbabahagi ng pag-asa at pag-ibig na nagmumula sa Kanya.
Habang ipinagpatuloy natin ang ating misa ngayon, pagnilayan natin, ano ang kaya kong ialay kay Jesus Nazareno? Tulad ng 5 tinapay at 2 isda, ialay natin ang anumang meron tayo, kahit gaano kaliit, at magtiwala na paramihin ito ni Jesus upang alagaan ang kanyang bayan. Amen.